Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is may error ba ang Bible? At mayroon po tayong concept na inerrancy. Inerrancy refers to the belief that the Bible, in its original manuscript, is without error in all that it affirms, whether about history, science, and theology. The scripture is fully reliable because it's inspired by God, who is perfectly truthful. This truth assures us that the Bible can be trusted in every area of life. As believers, we can stand firm the promises, commands, and teaching of God's Word, knowing that it is both completely true and sufficient for our faith and practices. So, makikita naman po natin to sa John chapter 17 verse 17. Sanctify them by the truth, your word is truth. Sa Tagalog po, ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Sisimulan po natin sa teaching. First teaching, inerrancy applies to the original manuscript. So, yung inerrancy daw po, nanggagaling po siya sa original na manuscript na ang ibig sabihin nun sa original manuscript, yung Bible na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil ayun yung kauna-unahan at original na manuscript na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ngayon naman po sa second teaching nga po tayo. Inerrancy means the Bible has no error. So, inerrancy daw po, ang ibig sabihin daw po na ang Biblia po ay walang error or walang sinasabi na kasinungalingan sa nangyari na yon. At ngayon naman po sa third teaching na po tayo. Inerrancy is rooted in the character of God. So, yung inerrancy po, nanggaling po siya sa kung saang character ibinahagi ng Panginoon yung kanyang pamumuhay dun sa original na manuscript. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating application. First application, trust that God has preserved His Word. So, lagi lang tayo magtiwala sa Panginoon na yung kanyang mga salita po is preserve niya para sa atin. Para tayong mga anak niya is malaman natin kung ano yung salita ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Yung mga words na kailangan niyang isalaysay sa atin at i-share sa atin. Ngayon naman sa second application na tayo, discover that the heart and mind of God. So, palagi natin discoveryhin kung ano yung nasa puso at isip ng Panginoong Jesucristo para sa ating mga anak niya. At ngayon naman sa third application na tayo, live according to the principle of God. So, mabuhay tayo palagi na sa will ng Panginoong Jesucristo, sa gusto niyang mangyari sa buhay natin, and syempre yung pagkaroon ng prinsipyo kagaya sa Kanya. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating discussion. Since the Bible is preserved love letter of God to us, how often should we read Bible? So, for me, we should read Bible not often but every day. Syempre para na rin makaiwas sa mga kasalanan na nagagawa natin, para alam natin kung ano yung tama at mali sa ginagawa natin. And syempre hindi lang naman sa mga bagay na yun, kailangan din natin na matutunan lahat ng bagay na kailangan matuto natin galing sa ating Panginoon. So, ayan lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.